Ayan, habang nagbabalot ako ng regalo. Sabi kasi ng kapatid ko, gawan ko ng video yung nangyari sa kanya. So, which is gagawa ko ng video para lang for awareness sa ibang tao na sakaling may mangyari sa inyo na ganito or may mag-message sa inyo or may mag-send sa inyo ng link na ganito, is maging aware tayo. Wag na tayo magbasta-basta mag-open ng mga links sa Messenger. Ganyan. Kasi ganun yung nangyari sa kapatid ko. So, nangyari kasi may nag-send sa kanya ng link about dun sa parang giveaways ng Kapinpin. And then, pag open niya ng link, so napanood niya yung mga transaction kung paano yung gagawin, ganyan. And then, sabi i-message daw yung kanilang staff, which is Mark Ilaw. So, yun yung binanggit. And then, message ng kapatid ko, and then, pagka-message, may tumawag sa kanya na Mark Ilaw nga. And then, sabi share screen. So, hindi niya na nakita yung mukha nung ka-video call niya. Kasi share screen, mawawala talaga yun. And then, ayun, ano siya, tinuturuan siya, buksan nga daw yung GCash kasi sa titingnan daw para daw makita kung papasok talaga yung price na makukuha ng kapatid ko, na ang sabi ay dodoblehin daw yung laman ng GCash kung magkano yung laman ng GCash niya. So, syempre yung kapatid ko naman, parang aware, hindi ko rin naman masisisi yung kapatid ko kasi wala naman siyang idea sa mga doon, tsaka tiwala lang siya doon sa Kapinpin na ganyan-ganyan. So, anyway, disclaimer, wala pala akong ibig sabihin no sa sasabihin ko. Mababanggit ko na yung mga pangalan na yon kasi nga, yun yung nangyari sa kapatid ko. So, gusto ko lang maging awareness sa iba. Ayan, hindi ko sinisisi yung Kapinpin. Baka may bash ako ng mga ng Kapinpin, ganyan. So, edi yun, nakipag-video call nga sa kapatid ko. And nabuksan yung GCash ng kapatid ko, and then tinuruan siya, pumunta siya sa Borrow, ganyan. And yun na, nakuha yung OTP na lumabas dun sa cellphone ng kapatid ko. And then, na ipinambayad nung scammer dun sa kanyang TikTok shop na worth 9,000. So ngayon, yung kapatid ko parang hindi siya na-bother na i-report agad-agad. Ni-report niya lang nung may dumating na lang na message sa kanya from GCash na sinisigil na siya sa kanyang monthly bayad. Monthly bayad. Yun. And 9,000 yun, mga videos ko. Ang ganito lang gawin nyo, guys. Kung may magsisend sa inyo ng mga ganyan, huwag kayo basta-basta huwag kayo makikipag-share screen. Alam ko hindi lahat tayo perfecto. Hindi natin alam lahat yung mga ganito. So baka just in case na may mangyari sa inyo, huwag yung gagawin yung share screen. Kasi pag nakipag-share screen kayo sa mga hindi nyo kakilala talaga, alam niyo yung share screen, makikita nila talaga lahat kung ano yung nasa screen nyo ng cellphone nyo. Kung kahit ano yung nandyan na lalabas, makikita yan ng kausap nyo. Okay. So, kung kayo naman halimbawa, ganyan, na nakita nyo na may mga transaction na hindi talagang kayo yung gumawa, i-report nyo agad sa GCash. Ang pagkakamali ng kapatid ko, hindi niya agad na-report. Which is, ang email sa kanya ng GCash, kung na-report niya agad-agad yun, magagawan pa ng paraan. Kaso kasi na-report ng kapatid ko is parang 15 days ago na yung pangyayari. Na-report niya nung sinisigil na yata siya. So, yun. So, yun lang guys, ang gusto kong sabihin. Alam ko mahirap yung buhay, pero huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga ganyan na mga pa-promo, palaro, ganyan. Though meron namang mga totoo, pero maging maging mapanuri. Lagi yan. Maging mapanuri tayo. Kasi hindi naman ganun kadali kitain ang pera. Napakahirap kung maluloko tayo ng mga manluloko. Sabi nila, kung wala daw magpapaloko, walang manluloko. Siyempre, wala namang manluloko kung walang manluloko, diba? So, kung walang mga scammer. So, hindi naman tayo lahat aware sa mga ganyan. So, yun. I hope this video na makatulong dun sa mga tao na mahilig manood sa mga ganyan. So, basta wag kayo mag-open ng mga link basta-basta sa mga cellphone nyo. Kasi, yung iba napakagaling, pwedeng ma-hack yung kung ano yung mga nasa loob ng cellphone nyo, yung mga bank account nyo. So, kaya whenever ako nag-open, kahit pakakilala ko yung nag-send sa akin ng link na yon, hindi ko talaga sila ino-open. Ayun. So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo for today, and hopefully na makatulong sa inyo. And yan, ewan ko kung may nangyari na sa inyo. And share nyo naman kung ano yung ginawa nyo nung
nangyari sa inyo yung ganong pangyayari about nga sa mga live na yan. Actually, may napanood ako na ganyan dati, na babae na umiiyak. Parang na-scam din siya sa mga live na yan na ang sabi doon, 10,000 naman yung na-scam sa kanya. Naawa ko sa kanya kasi sabi niya last money niya na yun. Siyempre, dahil nga kailangan niya ng pera, sumali siya kasi sabi daw doblehin daw yung laman ng Gcash niya. And ang nangyari nga, lalong nawala. Yun. So, napanood ko din yun sa isang vlogger na may nakakita sa kanya na umiyak. I don't know kung yun ay for content lang or ano. Pero, yun nga, nangyayari talaga na, which is nangyari talaga sa mismong kapamilya ko, no. So, yun, pasensya na kayo sa boses ko, talagang malat pa ako. Hanggang ngayon, hindi pa ako magaling sa ubo ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next mini vlog. Bye and God bless.